Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning sa bawat isa. Magandang umaga muli sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa umagang ito, no? Happy Reformation Month, no? Ano ibig sabihin ng Happy Reformation Month? October is sa mga Reformed churches na mayroon pong doktrina ng Reform ay sineselebrate po ang October na Reformation Month, no? Ang Reformation Month ay paggunita ng isang activity o isang magandang nangyari sa buhay ng mga Kristiyano sa history na ang isang taong ginamit ng Panginoon ay naglagay ng kanyang thesis doon sa isang church, October 31, 1517. That was 504 and 6 years ago. At ito po ay ginugunita pa kasi very important po yung event na nangyari sa 1517 at nagkaroon po ng Reformation. Ang ibig sabihin ng Reformation ay parang na-reforma o parang naayos at nadeklara muli ang magandang balita ng kaligtasan na tayo po ay naliligtas dahil sa ginawa ni Jesucristo sa ating mga buhay at hindi ito sa ating sariling kakayahan, ito po ay regalo sa atin. Ibig sabihin yan, mayroong isang event na nangyari at patuloy nating pinag-aaralan yan kasi yun yung pinaka-importanting doktrina o article sa church, no? Ang pamagat po ng aking sermon na to ay justification by faith, no? At matatagpuan ang ating verses na gagamitin ay yung ating binasa kanina sa Romans chapter 3 verse 21 to 26 at marami pang mga verses na nagsusupport nitong doktrina na to o isang katuruan, no? Bakit po napakasimple yung title na to, justification by faith? Because I will be using the title na ginagamit ng history, no? Kasi marami pong mga ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po ng justification ay tayo ay nadeklarang matuwid, no? Tayo ay declared righteous by our faith, no? Sa ating pananampalataya. So ang ibig pong sabihin yan, para po malinaw sa bawat isa kasi isa-isahin at dahan-dahan nating ipapaliwanag ito kasi ito yung nagdi-determine ng church. Yung sabi nga ng nagsulat ng nakakaunang nagreforma sa church na ginamit ng Panginoon, si Martin Luther na isang monk na nagiging priest. Ang sabi niya, this article, yung justification by faith is the article by which the church stands or fall, no? Ang ibig sabihin nun, ito yung katuruan na ang isang simbahan ay magtumayo o kaya siya ay mababagsak, no? The article by which the church will stand or fall, stands or falls, no? Justification ay ibig sabihin yan sa ating kasing binasa kanina sa Tagalog ay medyo hinahalo-halo na lang na pinawalang sala, no? At mayroon ding mga ibang interpretation na ginawang matuwid. Ano ba talaga ang doon? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng justification ng ating binasa? Ito ba talaga ay pinawalang sala o ginawang matuwid, no? Pareho lang 'yan kung hindi tayo masyadong dinidiin yung importansya nan, pero kung titingnan natin, iba yung pinawalang sala at iba yung ginawang matuwid, no? Iba yung pinawalang sala at ginawang matuwid. So pag-aaralan din po natin 'yan. Ang ating pong gagamitin na tatlong approaches sa umagang ito para mapag-aralan po natin itong mapaliwanag at ma-present natin itong ating katuruan ay unang-una yung biblical theology. Historical theology, no? Historical theology through the lenses of the different people used by God
na maipahayag ang magandang balita ng Panginoon. Ang Diyos po throughout history ay gumagamit ng mga tao yan. At yung mga tao na yan ay binigyan ng pagkakataon na maipahayag precisely at malinaw, dinidiin talaga yan upang maintindihan ng mga churches o mga theologians o mga tao sa iba't ibang kapanahunan. Yung mga tao na yan, hindi sila perfect. No? Uunahan na natin kasi baka mayroon tayong mapupuna sa mga tao na yan. Hindi sila perfect. Pero ginamit sila ng Panginoon sa panahon na yan upang maipahayag talaga ang gustong ipahayag ng Panginoon. So ang una nating gagamitin na approach ay historical theology through the lenses or through the eyes of the different people used by God sa atin upang maipahayag ang kanyang mga salita. Kasi may mga revelations yan na nandoon na sa Bible, ngunit pinapalinaw lang talaga. No? Ang pangalawang approach na gagamitin natin ay yung biblical theology, particularly yung systematic theology, kasi atin pong titingnan ang mga verses sa Bible na palagi natin ginagamit dito, na titingnan natin yung mga verses sa Bible na nagpapaliwanag nitong doktrina na to, justification by faith. At ang pangatlong approach po na gagamitin natin o bilang pagtapos po ng ating sermon ay yung ating self, no? Yung ating sariling experiences and revelations ng banal na espiritu sa ating mga buhay. So titingnan natin yung mga ano bang implication nito sa inyong mga buhay. So that not the doctrine itself, but ano yung implication nito sa mga nakikinig, lalo na sa ating mga Kristiyano, kung ano yung implication nito. Ang point dito na aking gustong ipadating sa inyo ay dapat ang mga churches ay malinaw ang kanilang pagkakaintindi dito sa doktrina to, kasi sabi nga ito yung article na it's either tatayo tayo o babagsak tayo. Sabi din ng isang theologians, this is the hinge, yung bisagra ng isang parang yung sa door where all true religions turns, no? So nakakita po natin mayroon tayong parang hinge yan. Ito daw yung parang hints na lahat dapat ng totoong reliyon ay doon siya papaling, no? So, very important ito sa history kasi dapat maintindihan ito ng bawat isa na mayroon pong nangyaring reformation. At yan po ay mayroon din pong ibang mga salita dyan, yung Protestant, no? Bakit may Protestant po? Kasi meaning yan ay may nag-protest about the katuruan, about the teachings ng commonly doon sa kapanahunan na yan, at ginamit yung Reformation kasi ang intention naman ay not to destroy the church, no, na nagpapahayag doon, but ito po yung parang i-reform lang. So this doctrine, makikita natin, ang Christian doctrine na to against other religions na hindi naniniwala dito. So, yan din po ang ating titingnan. Kasi tayo ay matagal na sa church na to, lalo yung mga bata. Ngayon lang kayo nakakarinig nitong doktrina na to, lalo na yung mga matatanda na hindi pa nakukuha talaga ang ibig sabihin dito ng doktrina na to, ay parang malabo, no? Kasi minsan ang question dito ay paikot-ikot, no? At hindi natin maintindihan na magkapareho lang pala yan. Halimbawa po, ang ibig sabihin talaga ng justification by faith, we are saved not by our good works, but our faith. At ang katuwiran na yan, ang righteousness na yan, ay galing yan sa Panginoon. No? Ay galing yan sa Panginoon. Yun ang pinaka-center talaga doon. Na ang iyong kaligtasan ay dahil sa iyong katuwiran sa harapan ng Diyos, at yung katuwiran na yan ay hindi galing sa iyo yan. Galing yan sa labas. Ang sabi nga sa Roman language yan, extra nos. Ang sabi nga nila, alien righteousness. Righteousness outside myself. Yon, no? At marami pang ibang mga ginagamit yan. Halimbawa po yung mayroon magtanong, ano ba yung penal substitution? No? Ano ba yung substitutionary atonement? Ano ba yung
Ano ba yung mga words na ginagamit niyan? Kaya binabanggit ko ito ngayon para maintindihan nyo na ang penal substitution po ay very important yan. This is about judiciary na nandun ka sa harapan ng God. Sa court ng God, mayroon pong judgment doon. It's either you will be justified, you will be declared righteous, papasukin ka doon sa kaharian ng Diyos, or you will be convicted of your sins na hindi ka makakapasa sa standard ng God. Because all have sinned and fall short of the glory of God. So magkaparehas yan sila, yung substitutionary atonement, vicarious atonement, ng ating kaligtasan ay substitute, may nag-substitute dyan. At hindi ikaw ang gumawa ng iyong kaligtasan, mayroong nag-substitute ng iyong kaligtasan, at yung nag-substitute na yan ay si Jesus Christ yan. Ikaw ay ginawang matuwid, dahil siya ay matuwid, ibinigay yung katuwiran sa iyo. Ikaw ay nadideclare na pawalang sala dahil binayaran yung makasalanan mo doon sa dugo ng doon sa krus, sa dugo ng dugo ni Jesus Christ. So una-una po, bakit po nating intindihin yung historical theology, no? Ang historical theology po ay pinapakita sa atin ang mga different nangyari event sa past upang makita natin na mayroon pala nga mga heresy o mga pagkakamali doon sa bawat churches, no? Bawat siglo o bawat century or bawat may pagkakataon na mali yung kanilang mga doktrina, at ito po ay inaayos ng God, no? Kasi alam po natin mayroon pong tinayo ang God na isang Holy Apostolic Catholic Church, no? At yan na yung mga talagang ginamit ng Panginoon, yung mga apostol yan. Ngunit habang tumatawid yan, naglalakad yan, mayroong mga errors na nakukumit yan. Mayroong na errors na nakukumit yan. At yun ay minsan lumiliko yan. Lumiliko yan sa tamang biblical theology. Ngayon ang mga tao ay naglakad-lakad yan, mayroon yung lumiliko, at minsan sa kanilang pagliko, sila ay nag-aaway-away, sila ay nagse-separate, no? At yung Great Schism, yung 1024, na yung buong Christianity na nandoon sa western side, saka sa eastern side, kasi ang original talaga yan, si Pablo, di ba, ginamit ng Panginoon to establish the different churches doon sa Mediterranean Sea, doon sa Turkey, doon sa Asia Minor, doon sa Europe, nakakapagpunta siya doon sa Turkey, sa Ephesus, Turkey, doon sa mga Corinto, Philippians, etc. hanggang doon sa malayo at doon sa Roma. So, eventually, nagkakaroon ng parang five na centers, no? At bawat doon sa 5 na centers, mayroon pong 5 leaders, 5 bishops yan. Kasi ang sa Bible kasi, pag sinabi mong elders, pwede yung pastors, pwede yung bishop, no? So doon sa unang-una meron doon na ang una yung sa Jerusalem, no? Jerusalem kasi yun ang pinaka-center ng Christianity. Jerusalem, sa Antioch, sa Syria, Antioch, sa Alexandria, sa Egypt, yung isang lugar na in honor of Alexander the Great, Alexandria. Saka yung isa doon sa in honor din kay yung sa bandang Turkey, no? Or bandang doon. Saka isa sa Roma, no? Isa sa Roma. Ngayon habang naglalakad sila, mayroon silang mga conflict on each other. Yung 4 na churches na may bishop dito sa eastern part at isa doon sa Roma ay mayroon silang conflict. Kaya tinatawag doon sa 10:24, naghiwalay sila. Alam mo kung anong pinaghiwalayan nila? Simple lang. Ang pinaka last na straw ay yung pinadala
si Jesus ba ay pinadala, si banal na Espiritu ba ay pinadala ni God the Father o pinadala ni God the Father at saka ni Jesus Christ? Pero mayroon silang mga iba't ibang conflict, like ano bang gagamitin natin? Images o icons, no? Yung mga ministers ba natin may bigote o wala, no? Ganun ba? Kasi sa Eastern na part, ang kanilang mga ministers ay may mga balbas, no? Sa Roman side, sa Western side, sa Roma, walang mga balbas yan. No? Wala kang makitang Roman priest na may bigote dito. Pero sa Eastern, mayroon kang makita pahabaan ng dito. Doon naman sa Roma naman, images, no? Yung three-dimensional. Doon naman sa Eastern, pictures lang, icons yan. Kaya minsan nakarinig kayo, hindi naman kami images, icons, parehos lang yan. Ang ibig sabihin ng icons, Eastern na terminology yan, na two-dimensional picture. Yung images, three-dimensional. Pero ang nga nila doon, maghiwalay na sila, medyo yung representative lang ng Roma, saka ng Eastern ay sila, hindi, dapat pinadala lang ni God the Father ang Holy Spirit. Pinalitan. Gawin nga, pinadala ni God the Father o pinadala ni Jesus Christ, doon ang last na naghiwalay sila. My point is, itong mga churches na to, na Holy Apostolic Catholic Church, ay ito yung original. At yan ay pinipersecute yan ng mga government. Yung pinaka-Holy Apostolic Christian Church, pinipersecute yan ng Roma. Pinipersecute na ng Roma kasi Roman Empire, pinapatayan sila. Mayroong mga emperor na pinapatay talaga yung mga priest doon. Mayroong mga priest na sinusunog yung mga simbahan. Yung mga Bible ay sinusunog at yung mga priest ay yung mga pastors ay pinapatay. So hindi totoo yan na parang kami nauna diyan, no? Hindi yan kasi naawa lang ang Panginoon na siguro nahirapan na yung mga Christians, inaalaw na ni Constantine ng 3015 or 13 na magiging isa na sa mga relihiyon ang Kristiyano kasi ang Roman Empire marami silang mga religions na pagans. So inalaw ni Constantine na okay, pwede na kayo lumabas mga bishops diyan sa Egypt, hindi na kayo papatayin, no? Pero pinapatayan sila at yung mga doon sinusunog yung mga simbahan, yung Bible ay sinisira yan. Pero sa awa ng Diyos, sabi nga nila, yung palang mga blood na mga Christians, lalo mong pinapatay, lalong dumadami. So, inalaw na lang nila. At after how many years, 50 years something, or 70 years, nagiging official naging official na religion na ng Roman Empire. Yung parang, yung church na yan, yung Holy Catholic church na yan, ngunit naghiwa-hiwalay din yan ng 10,000, 1,000 kasi naghiwalay nga kasi yung bishop sa Roma ay gusto niya magiging hari siya. Gusto niya sumunod yung 4 na bishops doon sa eastern side. So, ayaw ng mga eastern side. So, naghiwalay talaga yan sila. At 500 nagkaroon ng problema yan na alam po natin ng Roman Empire, yung western side, 500 AD, na sakop yan ng mga barbarians, yung mga hindi Roman. At yung 1,500, 15,000 ay yung eastern naman ay nasakop ng mga barbarians. But during that time, nagkaroon ng mga parang medieval period or parang Middle Ages, at mayroong panahon doon sa Middle Ages na Dark Age yan. Dark Ages, no? At wala nang malaman kung ano ba yung ating gagawin dito, no? Ano ba ang gagawin dito? Lahat ng mga arts,
mga ibang mga paraan na nasira. Even yung doctrine ng church. Even yung doctrine ng church, na adulterate yan, na corrupt yan. At yung mga yung mga tao doon ay kung ano-ano na lang ang kanilang sinasabi at nagkaroon ng mga moral sins, no? At mayroong ginamit ang Panginoon na isang tao, no? At kung ito po ay ngayon yun lang narinig, minsan na nagagalit ka agad kay sa pangalan, ang pangalan niya ay si Martin Luther, no? Kasi napaka gulo na ng simbahan at ang kanilang tinuturo ay parang paano kayo ang inyong kaligtasan sa pamagitan ng inyong pagpunta sa churches, kasi ang connection ng churches at sa mga tao, dapat silang pumunta sa church. Dapat silang pumunta sa church kasi kung wala sila sa church, sila po ay parang labas sa Panginoon. So, mayroong mga monks doon, mga monk na mga ginagamit kasi yung mga tao natatakot silang mamatay outside the church, no? Kaya yung katuruan ngayon na pumunta ka sa church para maligtas ka, matagal na yan. Kasi dapat pumunta ka doon at yung grace ng Panginoon ay dapat makuha mo yung grace ng Panginoon sa pamamagitan ng sacraments. Sa pamamagitan ng sacraments, kailangan mong pabinyagan yung bata mo, kailangan mo konfirma yan, kailangan mag-attend ka ng mass, kailangan ka magkumpisal, kailangan ka magbigay ng kung ano-ano. Kasi outside yung connection ng church at saka ng mga tao. So yung mga peasants, kasi mga peasants doon, mga tao doon, takot na takot silang, kailangan nilang pumunta sa church para madagdagan yung kanilang grace. So, parang ang tawag doon, infusion of grace, parang dextrose. Na kung wala ka ng grace, na konti na lang yung aking content dito sa grace, kailangan kong pumunta doon sa church para madagdagan ulit yung grace ko. Infusion of grace. Ngayon, nagkaroon ng indulgence, no? Nagkaroon ng indulgence. Ang ibig sabihin ng indulgence, pwede mong bayaran yung iyong kaligtasan. At na-invento ang Gutenberg printing press. Alam nyo ba, ang 1400s, na-invento yan. Maganda ba yan o masama? Pero maganda yan kasi mayroong natutulong, pero mayroon ding masamang naidulot yan. Kasi maraming mga indulgence certificates ang na-print doon. Kasi mayroon na silang parang printing press. So ang mga churches doon, binibigay nila sa mga tao. Gusto mo yung iyong kamag-anak na naghirap doon sa impyerno o doon sa purgatorio ay bibili ka ng worth ng ganitong certificate at makakalaya na yan doon. Ganon ang pananaw at sinabi nila na parang gusto nilang ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iyong paggawa. Ngayon, bakit ganon ang katuruan? Kasi dark ages nga Pinabayaan ng Panginoon na makurap yung mga katuruan ng mga tao, ng mga churches. So yung churches na existing doon, yung common na church na existing doon, mali yung kanyang kaparaanan. Mali yung kanyang kaparaanan, according to the Bible, hindi lang matanggap na mali yung kaparaanan. Kasi unang-una, even sa trabaho ng mga priest doon, ay nakita nila na mali ang kanilang pamaraan, moral doon sa Roma, yung mga pari ay immoral, no? At mayroon silang sinasabi na, okay, aakyat ka dito sa Scala Sancta. Scala Sancta yung parang steps. Bawat steps, magdasal ka, kahalik ka doon sa akyat ka doon, hanggang makarating ko doon sa dulo. At pag nakarating ka doon sa dulo, ay mayroon kang kunting dagdag na grace doon sa iyong infusion. Pero ang pinaka-problema doon, walang katiyakan ng mga tao kung hanggang anong gagawin nilang mga works para sila maligtas
At doon ay na formulate yung purgatory. Kasi kailangan mo munang hindi malalaman kung 60%, 70%, 80%, no? So kailangan mo munang dumaan sa purgatory. At kung ikaw ay marami kang mga kamag-anak, ay pwedeng ipag-pray yung mga kamag-anak. Doon ang historical na kailangan natin malaman ng historical theology na may ginamit na isang pari na ang pangalan niya ay Martin Luther upang sabihin na mukhang mali itong ating ginagawa. Kasi si Martin Luther, siya yung parang priest na monk na nag-priest siya, takot na takot siya sa batas. In fact, si Martin Luther ay kung by monkery lang daw ang kaligtasan, siya yung pinaka-qualified. Si Martin Luther, 6 hours nangungumpisal. 6 hours. Kaya yung kanyang pari, nainis na sa kanya. Martin Luther, huwag ka nang mangumpisal bukas, ha? Ano ba naman ang kasalanan mo dito sa monk? Pinagnanasahan mo yung fried chicken ng kapwa mo monk? Ang ibig sabihin nun, ganun katakot si Martin Luther na mapapapunta ako sa impyerno nito. Ganun ka ang kanyang pananaw. Grabe itong God na to, kailangan kong sundin lahat. So siya, kung anong sasabihin ng church sa kanya, susunod siya. Kung sabi magsuot ka ng sapatos na mahigpit, susuotin niya yan kasi mayroong katuruan na dapat maghirap ka. Mayroong chance na siya doon sa snow at hindi na lang siya ng kapwa niya mga monk or something na parang kasi mamatay siya kasi akala niya madiligtas siya sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Hindi na siya kumakain kasi lahat ng ginagawa ay nung pagkakataon na naglakad siya ng 500 miles to Rome, tuwan-tuwa siya kasi makakapunta na siya sa Rome. Pagpunta na sa Rome ay parang grabe ang immorality ng mga tao doon. At the same time nakita nga niya yung Scala Sancta at yung last na yung indulgence. Kasi si Martin Luther doon siya sa German yan siya na pari. Doon na ginagamit yung mga peasants doon at nagbabayad sila ng indulgence. Ngayon, pinag-aralan ni Martin Luther yung Bible. Mayroon siyang experience, ang tawag doon, the Tower Experience. No? The Tower Experience na minsan, kinakansawan ito ng mga tao, ng mga kalaban niya na natatae si Martin Luther doon sa kanyang pag-aaral doon sa Tower, pero ang kanyang na-realize doon na hindi pala sa pamamagitan ng ating mga gawa ang kaligtasan. Hindi pala sa pamamagitan ng ating mga gawa ng kaligtasan. At nung binasa niya yung Ephesians 1:17, the righteousness of God is revealed from first to last as it is written, the just shall live by faith. Doon kasi sa 16, sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God for salvation to those who believe, first to the Jews and then to the Gentiles. For in the gospel, for in it, the righteousness of God is revealed from first to last, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sabi ni Martin Luther, kailangan kong i-discuss ito sa buong sa aking mga academic na mga kasama sa theologians. Walang intention si Martin Luther na sirain ang churches, pero nagkataon by the providence of God na napakita niya na ito palang nag-post siya ng 95 thesis doon sa Wittenberg Church. At para yan sa academic pero nakita ng mga estudyante niya ay pinrint doon sa printing press at kinalat sa buong Germany at naparating sa Rome at doon ay nagsisimula ang question kasi sabi nga 1517 pinost niya
pinagtatawanan siya, pero ang tagal-tagal niya, noong 1521, sa Diet of Worms, sinabi sa kanya, i-depensa mo yung, akala niya, i-depensa niya yung kanyang thesis. Pero hindi pala siya, ang gusto pala ng church sa kanya ay, i-renounce mo yung faith mo. Ang sabi ni Rutin, unless I can found that according to the scriptures and my conscience, I will not renounce, I stand by it. At doon na siya ay nagiging, rebelde na siya, at tumatago na siya. At doon sa, yung iba, ang sabi yung tower experience ay after nung 1517, yung iba after 1521, pero ang point doon, mayroong isang experience si Luther na sinabi na, salvation, justification is by faith. Yun yung ibig sabihin ng title na yan. Ng ating pagdideklara na tayo righteous sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Yun ang in contrast doon sa naliligtas tayo by works. Kaya yun ang pinaka-ono na justification by faith. At maraming mga reform theologians na naniniwala doon, hindi nga sila nagkita, no? Si John Calvin, ay 26 years younger than kay Martin Luther. Sa Geneva naman yan, sa mga Switzerland, sina Zurich, sina Knox, yung mga iba't iba. At sa Anglican din, at sa England, mayroon ding mga Puritans doon na naniniwala sila na tama itong justification by faith na to. Ang point dito ay, it's either ang church ngayon, it's either you are in doon sa reform, ang ibig ko sabihin nun, it's either you will believe that you will be justified by your faith, no? By your faith, and not by your works. Not by your works. So, bakit ko, kasi dati, ayaw kong magbanggit ng mga ganitong sermon, kasi parang parang ang point doon ay hindi siya biblical, no? At hindi tayo parang tinitira natin yung ibang mga religion, no? At pinipilit kong expository preaching. Pero ngayon ay kailangan natin, matatanda na tayo, kailangan natin kung saan itong church na to magsastand. Kung ang ating salvation ba talaga ay faith plus works, or faith only, kasi yun ang ending dyan eh. We will be saved by grace alone, through faith alone, on Jesus Christ alone. Kasi yung iba, by grace plus sacraments. By grace, yung grace yun, yung sa biblical, sa church na ating pinaniniwalaan, we receive grace galing sa Panginoon yan. Not by pastors, not by priest na mag-administer sa atin. Hindi tayo naniniwala na yung sacraments na yan ay nagdadagdag sa atin ng infusion yan ng grace yan. Diba? Sister, kulang ka na ng grace. Pumunta ka dito, dadagdagan ko. Magsimba ka, dagdag. Hindi ka na nagsisimba. Kulang na yung grace mo, mababa na. Kung saan pa, alcohol content mababa na, mag-inom ulit. Kasi mababa na, ganun din yan. Ibig sabihin, pero ang grace sa atin, imputed grace. Imputed grace. The grace of Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ, kasi dapat magkaroon tayo ng state of grace doon eh. Ang sa kanila, grace nga yan, pero madadagdagan yung grace sa pamamagitan ng sacraments. Sa biblical na ating pininiwalaan, instantaneous yan. Instantaneous yan. One time lang yan. At yung grace na yan, yung ating righteousness na yan, hindi galing sa ating gawa yan, hindi galing sa sacerdotal or mga kundi dahil sa binigay na ating pananampalataya doon sa righteousness ni Jesus Christ, na sinunod ni Jesus Christ lahat ng mga batas, at yung pag naniwala ka, ibigay yan. No? Ngayon, we do not also believe by
faith plus works, no? Kasi sa iba, faith plus works. Sa atin, by faith only and not by works, no? By faith only and not by works. At ang ating pananampalataya ay kay Kristo lamang. Hindi tayo nananampalataya. Kasi sa kanila, Christ plus, mayroon pang plus. Mary, mga santo, ganon. Ang point dito ay, we have to stand or fall dito sa atin. Kaya ko ini-explain ito. Saan tayo? Saan tayo? Not, ibig sabihin, dito ba tayo sa grace plus sacraments? O grace only? Dito ba tayo sa faith plus works? O faith only? Dito ba tayo kay Christ only? Or Christ plus others? Mamimili tayo. We are old enough, no? At matagal na natin itong pinag-aaralan, kaya nga we are justified by faith. Ayun, bakit natin pag-aralan yung history? Kasi ako mismo, mayroon akong responsibilidad sa inyo na kailangan kong pag-aralan lahat itong mga tao na ginamit ng Panginoon upang kung magsasalita ako dito ay confident ako. Very confident ako ng aking mga sinusundan na mga tao sa history ay biblical, no? At biblical. At tayo ay naniniwala tayo na yung mga sinusundan nating mga tao na ating dito ay biblical yan, no? Sina John Calvin, sina Martin Luther, sina yung mga Puritans, no? Sina yung mga great theologians sa Amerika, no? Sina Charles Haddon Spurgeon, at mayroong mga ngayon na nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na walang problema itong mga tao na to. May mga problema din sila sa doctrine, pero in terms of soteriology o yung kaligtasan, lahat sila ay nag-agree na ang ating salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So doon tayo dapat umalign. Ngayon, paano natin matitiyak na tayo po ay tama yung ating pananampalataya? Titingnan ngayon natin yung mga verses na ating pinag-aralan, no? Ang sabi dito sa ating binasa, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, no? Kasi sabi dito sa 3:20 ng Romans, therefore by the deeds of the law, sa pagsunod ng batas, no flesh will be justified in God's sight, for by the law is the knowledge of sin. So sa 20 pa lang, sabi ni Paul, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified, no flesh will be declared righteous sa sight ng Panginoon, for the law is the knowledge of sin. Kasi ang law, alam po natin, is just the purpose of the law is to have a knowledge of sin, kasi dapat natin makita na mayroon palang batas at bawal pala ito, kaya na-enhance ang knowledge natin ng sin. That is the purpose of the law, one of the purposes of the law. 21. But now, ngayon, the righteousness of God apart from the law is revealed. Ibig sabihin, ngayon, nahayag na ang katuwiran ng God, apart from the law, is revealed to us, no? Ibig sabihin, yung katuwiran na yan, yun yung katuwiran ni Jesus Christ. Ng kanyang obedient, Jesus Christ is God, that is the righteousness of God, apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophet. Ito ay ipinahayag na doon sa mga Old Testament or Tanakh, kasi ang Tanakh is Torah, law yan, and Nevi'im, that is prophet, and Ketubim, writings. So ang sabi ni Paul dito, even in the Old Testament, this righteousness of God is revealed kasi naisulat na yan doon sa Torah at doon sa mga prophets, mga writings ng prophets. Through
Yan. Even the righteous of God through faith in Jesus Christ. So, kailangan importante si Jesus Christ dito. Kasi marireveal even the righteous of God through faith in Jesus Christ to all and all. Oh? Ibig sabihin, ang paliwanag ni Paul dito, it is not only for the Jews, it is also for the Gentiles. For all and all. Kasi mayroon pa nga silang baggage dito na dinadala na akala nila ang mga Jews lang ang maliligtas. Tayo, wala na tayong baggage na ganun eh. Na, yung mga Jews lang maligtas. Tayo, alam po natin na salvation ay para yan sa mga Jews and Gentiles. Kasi sabi nga ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God for salvation to those who believe. First, for the Jews, una lang sa Jews, and then to the Greeks or to the Gentiles, no? So, iyan ay na-reveal na yan. Na-reveal na yan doon sa Old Testament, no? To all and on all who believe, no? Who believe. For there is no difference. Wala daw difference na mga Gentiles at saka Jews. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang ibig sabihin nito na po, lahat ng tao ay nagkasala in the sight of God. Lahat ng tao ay nagkasaya, walang difference, and fall short of the glory of God. The standard of God is the glory of God. Hindi natin maaabot yung standard. Kaya nga, ipinapakita sa atin doon sa John 16 verse 8 na the Holy Spirit, when He comes, sabi ni Jesus Christ, He will rebuke you of your sin, of righteousness, and of judgment. Of sin, because you do not believe in me, hindi kayo naniniwala sa akin. Of righteousness, because I will go to my Father. At hindi kayo makakabot doon. And of judgment, kasi dinadjudge na yung si Satan dito. Ang ibig sabihin doon, si Jesus Christ lamang ang may perfect righteousness kasi siya lang ang nakakapunta doon sa Ama. Very bold na declaration ni Jesus Christ sa John 8:16-8. Ang sabi ni ni Jesus Christ sa 16:8 ng John, sabi nito, He will convict the word, the Holy Spirit will convict the word of sin and of righteousness and judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Of judgment, because the ruler or Satan of this world is judged. Ibig sabihin, si Jesus Christ lang nakakapunta sa Ama. Pag sinabi ni Jesus Christ, pupunta na ako sa Ama. Ibig sabihin, I have the perfect righteousness and it will be validated when I will rise. Kasi ang validation na si Jesus Christ, nagawa niya yung kanyang mission, na nasunod niya lahat ng batas at namatay siya doon sa krus for our sins, ay dapat ma-resurrect siya. Yun ang validation. So si Jesus Christ lamang ang may perfect righteousness, siya lang nakakapunta sa Ama. Sabi nga ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, tayong lahat ay makasalanan tayo. With our own righteousness, we cannot go to God. No? At yun ang revelation kay Paul sa Philippians 3:7-11. Ang sabi ni Paul dito sa Philippians 3:7, revelation siya kay Paul kasi si Paul, sabi ni Paul, kung pag-uusapan ng ang pagsunod sa batas, perfect ako, no? Ako'y mabuti. Pero sabi ni Paul dito sa 7, Philippians 3:7, but what things were gained to me, this I counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Verse 9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. No? Yung righteousness pala na natagpuan ni Pablo, sabi na, sana ako ay matatagpuan ng Panginoon na walang righteousness na galing sa akin sa pagsunod sa batas, kasi mga dang yan mga rubbish yan, matagpuan ako na mayroon akong righteousness na galing sa Panginoon sa pamamagitan ng aking pananampalataya.
This proves na si Paul nagsasabing yung righteousness na nakakapasa sa standard ng God ay hindi galing sa atin, but it is extranos, outside from us. It is an alien righteousness or foreign righteousness, hindi galing sa atin. Ngayon, ang sabi dito ni Paul sa kanyang pagtuloy natin, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? Lahat tayo being justified freely. No? Ang ating justification ay free yan. Hindi yan may bayad. Kasi sabi nga ni Paul sa 11:6 ng Romans, kung babayaran mo yan, kung works yan, dapat hindi yan grace. Kung grace yan, tapos dagdagan mo ng works, hindi na yan works. No? 11:6 ng Romans, sabi ni Paul dito. Sabi ni Paul dito sa 11:6 ng Roma, but if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Verse 6. And if it by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. So kung mamili tayo, kung dadagdagan natin ng works yung grace, hindi na grace yan. Kung dadagdagan naman natin ng the other vice versa naman, hindi na hindi na works yun, no? Kasi dinagdagan mo eh. Mamimili tayo. Isa lang dapat. Grace ba tayo o may combination tayo? Kasi sisirain natin yung definition ng grace, ng salvific grace yan. No? Kasi may grace na common grace, pero ang ibig sabihin ng grace na pinag-uusapan, yung grace ng salvation na ibinibigay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. No? Sabi dito, being justified freely by grace. Free yan. Through the redemption that is in Christ Jesus. No? Through the redemption, yung pagka-redeem sa atin, that is in Christ Jesus, because ang ating redemption ay kay Kristo yan. We are redeemed, no? Tayo ay tinubos. Hindi sa mga anumang gold or silver or something, but with the precious blood of Jesus Christ. So, kaya nga, Jesus Christ ang ating redemption. Whom God set forth as propitiation by His blood through faith. No? Ang propitiation, yun yung nawalan ng galit ang God sa atin. Kasi ang God sa atin, wrath ang God sa atin. Sa Ephesians 2, nandun yung wrath ng God sa atin. Sabi ng Ephesians 2:1, sabi dito sa Ephesians 2. Kasi ang iba, hindi naiintindihan na may galit ang God sa atin. For you, He made alive. No? Dati kasi patay tayo, who were dead in trespass and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the son of disobedience. Verse 3, among whom also we are all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, and we are by nature children of wrath, just as the others. Tayo po ay nandun yung galit ng Panginoon sa atin. Kasi tayo ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. Nandun yung galit ng Panginoon sa atin. But we are now, hindi na nagagalit ang Panginoon sa atin kasi na-appease na nga, nabayaran na ni Kristo yung galit ng Panginoon eh. Hindi naggalit yung Panginoon sa atin kung na kay Kristo na tayo. Tayo ay nagiging anak na ng Diyos. Wala na yung sons of disobedience, no? Because in His forbearance, sa kanyang pagtitiis, no? Ang Diyos ba ay mabait? Yes, mabait at forbearance yan, long suffering yan. Kaya nga sabi ni Peter, hindi muna dumadating kasi long suffering ang God. Pero there will come a time na talagang ihahataw ng God yung kanyang parusa sa mga taong may mga sin. Tayo, may mga sin tayo, pero forgiven yung ating mga sin. Nabayaran na yung sin natin. Binayaran na Jesus Christ. Pero yung mga sin ng mga tao,
na hindi nabayaran ni Jesus Christ, babayaran nila yan doon sa dagat-dagatang apoy. At yun ang wrath ng God. No? God has passed over the sins that were previously committed. Yung mga sin ng mga nina Noah, nina Moses, hinuhold ng Panginoon yan. No? Hinuhold ng Panginoon yan, pinapalampas niya yan. No? His forbearance, God has passed over the sins that were previously committed to present at the present time His righteousness, that He might be the just and justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Yung mga kasalanan ni Noah, ni Moses, hinuhold ng Panginoon yan. Kung hindi hinuhold ng Panginoon yan, wala na, lagot na sina Noah, sina Moses. Hinuhold yan until such time na dumating si Jesus Christ at doon na hahatulan lahat. Kasi kung hindi na perfect ni Jesus Christ yung kanyang sacrifice sa atin, patay sina Noah, sina Moses, punta lahat sa impyerno yan. Tayo, mapapunta tayo sa impyerno kasi hindi na fulfill ni Jesus Christ ang kanyang obedience na dapat mamatay siya doon sa cross at masunod niya lahat ng mga utos para mayroon tayong kabutihan, righteousness na galing sa kanya at mabayaran yung mga dugo. Hinuhold ng God yan. Hinuhold ng God yan. Sabi dito, because in His forbearance, God has passed over the sins that were previously committed to demonstrate at the present time His righteousness. That He might be just. Dapat ma-maintain ni Jesus na God, ma-maintain na God na just siya, na dapat maparusahan yung mga kasalanan. Kasi kung hindi maparusahan ang kasalanan, hindi just ang Panginoon. Hindi siya, kasi meron siyang pinalampas. Kaya yung theology na hindi na kailangan si Jesus Christ bumaba dito. Anyway, God naman siya. Diba? Ganang tanong. Ba't ba pinapunta pa niya si Jesus Christ dito? God naman siya. Dapat sabihin na, patawarin ko na lahat yan. God naman ako naman nasusunod eh. Hindi ba kayo nagtatanong ng ganon? God naman yan eh. Siya naman nang nasusunod. Diba? So, patawarin niya lahat. Yan, patawarin. Hindi na kailangang isakripisyo na si Jesus Christ ito. Hindi. Kasi mayroong katagian ang God na just siya. Ang sabi niya sa 18 ng Ezekiel, lahat ng kasalanan ay babayaran. Lahat ng kasalanan ay babayaran yan. No? Walang kasalanan na hindi bayaran. Kung hindi mabayaran ngayon yan ni Jesus Christ, ikaw ang magbabayad yan doon sa impyerno, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ko kayo kapatid pag hindi pa kayo nabayaran. Mga kaibigan ko lang kayo. Hindi ko rin mababayaran yan. Hindi ko rin mapapaliwanag sa inyo yan. Ang banal na espiritu yan. Ngayon, kung hindi mabayaran yan, ngayon, ni Jesus Christ, wala na tayong pag-asa na mabayaran yan. Kaya ang sabi ng iba, hindi natin matitiyak kung tayo ay ligtas hanggang patay tayo. Maling teolohiya yan. Maling teolohiya yan. Kasi kung hindi nabayaran ni Jesus Christ ngayon yan, hindi nabayaran yan. Pagdating mo doon sa judgment, wala nang pag-asa. It's either now or never. Ngayon pa lang, ipabayaran mo na kay Jesus Christ. Hindi mo rin mababayaran yan. Mababayaran mo yan by spending eternity doon sa hell. You have to decide kung sino magbabayad, ikaw o si Jesus Christ. Pero in-offer nga ni Jesus Christ yung kanyang righteousness. Sabi, to demonstrate at present time His righteousness, that He might be just. Magiging ma-maintain yung kanyang just na judge and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng justifier, magagawa niya tayong justified. Magagawa niya tayong justified. Mamimaintain niya yung kanyang pagka-holy God na lahat ng kasalanan ng tao ay mababayaran, pero magagawa niya na ma-declare ka righteous sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya doon nagkakatalo, saan tayo ngayon sa justification natin? Doon ba tayo sa justification ng works? Or hindi din pwede yung justification by faith and works? Kasi
Si Jesus Christ lang yan ang nagbabayad at sa pamananampalataya natin. Ngayon, mga kapatid, this is now the third part. This is a personal na pananaw natin. Titingnan natin ngayon, depende yan sa revelations sa inyo at sa revelations na inyong naririnig ng banal na Espiritu. Marami na tayong narinig na mga expository preaching dito. Ngayon lang minsan tayo nagagawa ng mga historical preaching. Pero ang point diyan, mayroon din yang personal na effect sa ating mga buhay. Kasi sabi nga sa Romans 5:1, ang sabi sa Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Napakaganda yan. Ang tanong, na-experience man natin yung justification. We're not teaching about doctrine yan. Importante yung doctrine. Pero ang tanong dito, na-experience man natin yung justification by faith. Malinaw naman dito sa chapter 5, verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Yung peace. Hindi na tayo kalaban ng God. Mayroon na tayong peace with God. Through our Lord Jesus Christ, importante si Lord Jesus Christ. Kasi sa mga confession nga ng kailangan natin ang worship natin tama. Hindi tayo pwedeng mag-worship na wala si Jesus Christ. Kasi dapat, mediator natin si Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng magkanta-kanta doon, parang, oh God, wala na si Jesus Christ, ipapuring ka namin. Hindi tayo papasa doon. Dumiretso tayo sa God. Sino ka? Walang karapatang dumiretso sa akin kasi I am holy. Wala kang certificate ng righteousness. So sa ating praise and worship, dapat naka-acknowledge natin si Jesus Christ na siya yung ating daan papunta sa langit. Pag kumanta tayo, dapat nasa isip natin, tayo makakapunta doon sa God dahil kay Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng pumunta doon. Mali yung worship natin pag dumidiretso tayo. Ay, sabihin na, okay na yan. Pareho lang naman tayo ng God Hindi. Iba. Iba yung God na nyo, iba ang God namin. Kasi ang God namin, kami ay nakakapunta sa God namin sa pamagitan ng kanyang anak. Kayo, pwede kayong pumunta kung ano-ano na lang pagpunta nyo, diretso. Pag sa amin, ang God, pag pumunta ka doon, ay sasabog ka. You cannot, yung wrath of God ay sa iyo papunta. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, sabi ni Paul, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only that, we also glory in tribulation, knowing that the tribulation produces perseverance, etc. Kaya nga tayo po ay nag-glorify, sabi nga sa Hebrews 4:16, let us come boldly to the throne of grace, upang humingi ng mercy sa panahon ng ating pangailangan. Mayroon na tayong access. Huwag niyong kalimutan si Jesus Christ. Panalangin kayo, acknowledge Jesus Christ kasi hindi kayo makakapunta doon pag walang si Jesus Christ. Kaya nga ang ating teolohiya, dapat alam natin yung historical na marami pong tao, mga ginamit ng Panginoon upang maibahagi ang salita ng Diyos at hindi tayo magmamagaling na tayo lang, ako lang ang pinadala sa inyo, ako ang propeta, ako ang kulto tayo niyan. Kulto tayo mapapunta dyan. Dapat titingnan natin, pinag-aaralan natin, sino ba yung tamang mga theologians na yan at mag-align tayo. Hindi tayo pwedeng magmamayabang na wala yung mga theologians na yan. Wala yan. Ako lang ang magaling. Yung mga tinuturo nyo by grace, by faith lang, mali yan. Ang lakas ng loob ng mga nagtuturo. Sabi, walang works. Walang works sa justification. Pero may works sa bunga. Sa bunga ng ating pananampalataya. May works. Kasi we will be hypocrite kung
ang ating katuruan ay walang works na nagbubunga sa atin. Mayroong works na nagbubunga. Kaya sabi nga sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang accusation sa ating mga Kristiyano, pinuputol daw natin sa Ephesians 2:8 and 9. Ang sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anybody should boast. No? Pero may 10. Ang 10 is the product or the produce or the result. For we are God's workmanship. Created in Christ Jesus. Created pa rin in Christ Jesus. Hindi tayo, ako lang, wala nang kailangan na sa. Created in Christ Jesus. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Even the faith. All things were made through Jesus Christ. Sabi sa Ephesians 1:2, sa John 1:2, in the beginning, 1:2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning, and all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Even our faith, even our faith, created in Christ Jesus yan. For good works, our good works is created in Christ Jesus. Hindi makakaproduce ng good works pag wala si Jesus Christ. Good works na acceptable kay God. No? We are God's workmanship created in Christ Jesus for good works which God beforehand that we should walk in them. No? Mga kapatid, bakit ko po message ito? Kasi we are now into dapat maging mature na itong church na to, hindi ito patanga-tanga. Hindi ito pag naikaharap kayo, kasi ang ating faith ay bunga ng pananampalataya, bunga ng pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos. At hindi tayo matatakot na i-defend yung ating faith. Preach the word in season and out of season. Kailangan natin maintindihan. Sino ba yung mga sinusundan nating mga tao? Hindi natin sinusundan ng mga tao dahil sila ay, sabi ni Paul, follow me as I follow Jesus Christ. Ba't sinabi ni Jesus? Follow my teaching because I follow Jesus. Pero ang ibig sabihin ng Paul, sundan mo ako habang sinusundan ko si Jesus Christ. Pero ang point pa rin ni Paul doon, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Tingnan nyo rin kung meron naman internet, meron namang pero kailangan natin ng gabay ng Panginoon, banal na Espiritu, na maintindihan natin kung sino yung mga taong ginagamit ng Panginoon upang maipahayag ang ating mga doktrina ng maayos. No? And I pray to God na tagal ko nang pinagpe-pray ito. Sino bang dadalhin ng mga tao dito sa church na to? Tapos yung nawala pa yung isang kaibigan ko, sabi ko, Lord, ako na lang ba dito? Mayroong mga pinapadala. Pero ang ibig ko sabihin, mag-pray tayong lahat na may ipapadala dito na magdidepensa sa ating pananampalataya, hindi dahil magaling tayo, pero nag-aaral ng salita ng Diyos. And I encourage young people, even sa mga maliliit, na mag-aral din kayo ng salita ng Diyos kasi gagamitin kayo ng Diyos even to your family, to this church, to the group of people na ma-encounter nyo. Hindi yung wala tayong kaalaman, binigyan tayo ng responsibility ng God na pag-aralan itong mga salita ng Diyos in order to proclaim. Ngayon, dapat ma-experience nyo yung justification by faith. At kung wala pa kayong nararamdaman o wala pa kayong knowledge of justification by faith, simple lang yan. You believe on the Lord Jesus Christ, na si Jesus Christ, siya yung pinadala ng kanyang Ama, Diyos siya na nagkatawang tao, Diyos at tunay na Diyos, tunay na tao, sinunod niya lahat ng mga utos ng God, mayroon siyang perfect na righteousness. Naka-ready yan. Ngayon, ipepresent niya sa inyo yan. Ito yung righteousness ko. Not by your works. Ito yung righteousness. No? Ito yung certificate nyo pagdating nyo doon sa langit. Tanggapin nyo ito, no? By your faith.
na given ng God yan, at maniniwala kayo na ang aking dugo ay nagbabayad sa inyong mga kasalanan, libre na kayo, free from all na kayo. Sabi nga na isang, tayo ay binayaran yung ating kasalanan. Pero hindi tayo makakapasok ng heaven kasi hindi tayo righteous. Bayad lang yung ating mga kasalanan, pero hindi pa tayo righteous. Kailangan natin ng righteousness ng God, ni Jesus Christ, para tayo magiging righteous doon sa ano. At mayroon tayong boldness to enter the grace of God na doon sa throne of grace. And I hope, mga kapatid, this will be an inspiration, this will be a katotohanan na huwag tayong matakot ng ating church is by ang ating soteriology, ang ating pananampalataya. We are saved by ano? By grace alone, through faith alone, in the Lord Jesus Christ alone. Walang dagdag, walang bawas. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na Ikaw po, Lord, ang makapangyarihang Diyos at ang aming pananampalataya ay bunga ng aming pakikinig at pakikinig ng mga salita. Lord, i-bless mo ang bawat isa na hindi magmamayabang, kundi magmamayabang lamang kami, Lord, sa kamatayan na nagawa mo doon sa cross. Yan ang dapat namin ipagmamayabang, ang iyong kamatayan doon sa cross, Lord. Lagay mo kami sa kalagayan na kami, Lord, ay patuloy na magkaroon ng humility sa aming mga buhay at magkaroon din ng challenge na maintindihan namin, Lord, ang iyong mga salita upang maiproklama po sa bawat isa na hindi pa nakakarinig sa iyo. At kung mayroon pa po dito, Lord, na hindi pa po lumapit sa iyo, ay ikaw din po, Lord, ang maggabay sa kanya na lumapit, umiwas sa mga kasalanan kasi alam po namin, Lord, na ikaw din po, Lord, ang nagbigay ng power to overcome sin sa aming mga buhay, Lord. At ganoon din po, Lord, magkaroon ng justification na kami, Lord, ay mapawalang sala dahil sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. God bless po.